In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nakakatakot po ang ating mga pagbasa. Ito ay pagbasa ng mga darating na panahon na kung saan magkakaroon ng distraction at the end of time. Kasi po yung mga pagbasa ngayon, ganyan yung tema. Kasi sa linggo, piyesta na ng Kristong Hari. It is the end of times. Pero sa atin, ang katapusan ng panahon ay ang pag-aari ng Diyos, ng kabutihan at hustisya at katarungan. Hindi po tayo dapat matakot sa katapusan ng mundo. Kung ang mundong natatapos ay mundong makasalanan, mundong masama, mundong hindi makatarungan. Mayroon po kaming subject noon sa seminaryo. Ang title niya, Eschatology. Can you repeat that? Eschatology. Kayo po. Eschatology. Eschatology is from the Greek word eschaton, which means end of the world or end times. Kaya yung logy is the study, the science of the end times. The study of the end times. Pag-aaral sa mga darating na panahon. Part of the theology focuses on death, judgment, and even the final destiny both of the soul and all of humanity. Eschatology. Ito ay pag-iisip, pag-aaral, pagbabasa, research about our understanding of the end times. Kasi noon sa Korea, nagkaroon ng projection na prophecy. Year 2000, March something, it will be the end of the world. Ang ginawa nila, nagsuot sila ng puti. Yung movement nila, nagpunta sila sa isang Coliseum. Binenta nila yung mga bahay nila, nag-resign sila sa trabaho. Sabi nila, pag sama-sama tayo dito, end of the world, sama-sama tayo, tayo lang ang maliligtas. Nandun ho sila lahat, 1,000 sa isang Coliseum. Tapos, natapos yung isang araw, hindi dumating yung end of the world. 2 araw, hindi dumating yung end of the world. Nagutom sila. Lumabas sila. Walang nangyari. You cannot predict the end of the world. Wala namang oras, wala namang schedule. It will, but you do not know. Parang yung kamatayan natin, hindi natin alam. Sana matagal pa. But we never know. The best thing is to prepare for it. Pagandaan natin. And the quality of the life that we live today is most important than the date and than the time and than the schedule. Meron po isang sine, year 2005. Napanood ko po ito noon. Ang title niya, The Kingdom of Heaven. Yung pinakabida dito, si Orlando Bloom. Tapos yung director, magaling po sa action movie, si Ridley Scott. At ito pong sineng ito, tungkol po sa isang kaharian na nasa bundok. Gustong-gusto ng mga ibang kaharian na makukuha nila ang kaharian na to. Kasi ang ganda-ganda, nasa bundok. Parang kunyari, parang kabundukan ng Baguio, gano'n. Parang presko, maganda, parang sa Tagaytay, nasa bundok. Kaya sunod-sunod po yung gera, sunod-sunod. Iba-ibang kaharian ang lumalaban sa kaharian na to. Ang maganda naman, they were defending it. Talagang action movie talaga. Hindi sila matalo. Ang bida, si Orlando Bloom. Tapos yung kanilang hari, leper yung king. Kaya hindi man po siya makapag-hands-on. Nakatago yung hari. O itong military leader niya, si Orlando Bloom, siya na po yung nangunguna. Kaya lang yung malapit nang matapos yung movie, may isang malaking kaharian nandun sa ilalim. Talagang gusto nilang makuha to. They are all prepared. 1,000 silang mga soldiers. Sabi ko, ito na siguro yung huling gera. Madugo na naman sigurado to. Ending na. Kasi 2 oras na yung sine. Siguro mananalo na naman ngayon. Pero alam niyo po yung ginawa ni Orlando Bloom? Kinonsulta niya yung hari na may leprosy. Nag-usap sila.
Tapos nabigla ko, lumabas si Orlando Bloom dun sa kanilang kaharian. Magmula dun sa taas, bumaba siya. Pumunta dun sa hari, nakiusap po siya. He talked about a truce. Sabi niya, ibibigay namin sa inyo yung kaharian na yan. Yung palasyo, yung kastilyo. Kaya lang, give us a safe passage. Padalanan nyo kami. Muna rin, anak. Dahil matuwa. Dahil mabuktot. Dahil masakit. Dahil may nga sugat at sundalos. Kabati kami. Padalanan nyo kami mo. Kaya kayo na eh. Kaya kayo na yung kaharian. And you know, I felt so frustrated. Nagpatalo sila. Nagpatalo. Ba't sinuko nila kaharian? Alam niyo po, strangely, at the end of the movie, nung palabas sila, dumadaan sila sa mga sundalong nagbibiba kasi sa kanila yung kaharian, no? Parang nakasmile pa yung mga lumalabas. Hindi mo man makita sa mukha nila na natalo sila. Hindi sila natalo para sa kanila. Kasi yung sinuko nila, butas-butas na yung mga pader, sira-sira na yung kanilang kaharian sa sunod-sunod na gera, umuusok-usok pa kasi sira-sira na yung kaharian, yung building, mga palasyo. But the people were given safe passage. Sabi nung movie, the essence of a kingdom is not defined by the physical structures like the mortars or the walls or the stones. Rather, the kingdom is about the people who inhabited it and the way they live their lives. Pagkatapos po yung mga taong ito, nag-umpisa na naman sila ng bagong kaharian sa gitna ng mga bundok. They started another kingdom. Yung kaharian daw, hindi po yung magandang palasyo sa taas ng bundok. Nasa puso, nasa buhay ng mga tao. Kaya nga po tayo, sa ating paniniwala, sa katapusan ng mundo, hindi po yung last things. Alam niyo po yung last things? L-A-S-T-T-I-N-G-S. Ano po yun? Yung mga huling bagay. Halimbawa, distraction, guguho, yung mga bundok, yung mga, dagat, kakainin ng lupa. Yung lupa, mabubuksan, parang earthquake. Masusunog ang mga buildings, masasara, babagsak ang mga buildings na yan. Last things ang tawag doon. Mga huling bagay na darating. Nakakatakot eh. Pero tayo, hindi yun yung ating paniniwala eh. Ang atin, it's last things. Ano po yung last things? L-A-S-T-I-N-G-S. Last things. Yung mga bagay na nananatili. Halimbawa, binigyan ka ng singsing ng asawa mo, ginto, kaya diamond. Last things. Nananatili. Ang pagmamahal ng Diyos, it's lasting. Nananatili. Ang tunay na pagkakaibigan, lasting, nananatili. Ang tunay na pagmamahal, lasting, nananatili. Kahit masira pa yung bundok, masira pa yung building, kahit pa magkaroon ng earthquake, nananatili ang galing sa Diyos because only God remains. And all about God's love remains with us. Kaya nga po, naalala ko, noong 2013, di ba nagkaroon ng earthquake recently sa General Santos sa north of Mindanao, no? Marami din yung mga nasira. Pero naalala ko, no, kasi kagagaling lang namin ng nanay ko at kapatid ko doon sa Bohol. Binisita namin yung magagandang simbahan sa Bohol. Yung mga antique na historical na simbahan sa Bohol. Tapos nagano pa kami yung River Cruise, no? Kikita yung mga matatandang simbahan. After a few months, nagkaroon ng lindol, 2013. Alam niyo po, nasira po yung mga simbahan na magaganda. Gumuho din po sila. Dito nga sa Holy Rosary, nagka-crack lang eh. Yun talagang bumagsak po sila. Bumagsak. Nakakalungkot. Pero alam niyo po, after almost 10 years, after 10 years, 2010, those churches were now rebuilt. Parang ating simbahan dito sa Sapang Bato, di ba nasira to? Nung panahon ng pinatubo, di ba? Nasira lahat yan. Pero after some years, nandito na naman, mas maganda pa.
Sa dati yata, mas malaki pa sa dating simbahan. Tama ba yun, Apo Sale? Mas malaki yung mga nakakita ng ulubang simbahan. Hindi? Kasi ang nasira yung building, yung pader, yung semento, yung bakal. Pero yung tao, yung pananampalataya, ang ating Diyos nananatili. The true essence of the church does not reside in the physical structures of the old church buildings. Instead, it is the people who constitute the church. And even though the church buildings have been reconstructed, the community and the believers remain. Ito po ang ating mabuting balita. Ang mga bagay na nananatili, doon po tayo dapat hahawak the last things. Huwag po tayong matakot. Kung may mga bagay na nagbabago, ito naman ay dapat lang mangyari. But only God remains. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.